Sama-sama tayong magiging Saksi! Mga kapuso, bago sa saksi, halos 8 milyong pisong halaga ng iba't ibang droga ang bistado sa mga parcel sa Pasay. Ating saksihan! Women's t-shirt ang nakadeklarang padala mula Amerika para sa isang recipient sa Bacolod City, pero 468 grams na marijuana kush pala ang laman ng nasabat na parcel sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. 655,000 pesos ang standard value nito. Ang isa pang parcel na galing ding Amerika, collectible camera film roll daw na papuntang Cebu City, pero naglalaman ng 96 na kahon ng marijuana oil na mahigit 5,000 pesos ang halaga. 6.5 million pesos na halaga naman ng hinihinalang shabu ang laman ng parcel galing Pakistan at nakapangalan sa isang recipient sa Naga Camarines Sur. Itinurn over na ng Bureau of Customs sa mga nasabat na parcel sa PIDEA. Sa dalampasigan naman ng Sanchez Mira, Cagayan, natagpuan ng 2 mangingisda ang bag na naglalaman ng shabu. Mahigit 1 kilo ang bigat nito at nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong piso. Noong nakaraang linggo lang nang minatagpuan ding pakete na naglalaman ng shabu sa tabing dagat na sakop ng Lawag, Ilocos Norte. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Isa pang bago sa saksi, tataas ang presyo ng LPG sa unang araw ng Agosto. Magpapatupad ang Petron ng 30 sentimong taas presyo sa kada kilo ng kanilang LPG. Katumbas po yan ang mahigit 3 pisong dagdag sa kada regular na tangke. Ang Sulane, 27 sentimo naman ang dagdag sa presyo ng kanilang LPG o halos 3 pisong dagdag sa kada regular na tangke. Listado na NBI ang mahigit 20 milyong pisong halaga ng shabu sa Las Piñas City na itinago pa sa mga solar light. Arestado ang Nigeria na magpapadala sana nito abroad, pati na ang kanyang live-in partner. Saksi, si John Consulta. Tila ordinaryong package lang sa unang tingin ang laman ng sasakyang ito na hinarang ng NBI Special Task Force sa bahagi ng Las Piñas. Inaresto ang isang Nigerian national at kanyang kalibid partner na nagtangkarong ipadala ito. Yes, sir, this is something that I sent. Pero nang buksan, tumambad ang ilang piraso ng solar lights na may paketeng isiniksik sa loob. Nang eksaminin ng chemist ng NBI ang plastic na nasa loob ng mga ilaw gamit ang kanilang equipment, ang resulta, Positive for methamphetamine hydrochloride, commonly known as shabu. Actually, I don't know what is inside. But someone asked me to send it to Nigeria. To Nigeria. Yes, sir. ayon sa NBI, base sa kanilang informante, ilang beses na raw ginagawa ang pagpapadala ng droga ng suspect sa kanyang sinusuplayan sa kanilang bansa. Parang nangyayari, nanggagaling sa Pilipinas, abroad pa. Abay, something is wrong. Diba? Usually, from the other countries, dadalhin dito. Pero ito, iba. From here, dadalhin sa Nigeria. Umabot sa 3.87 na kilo ng shabu ang na-recover sa operasyon na nagkakahalaga ng 26 na milyong piso. Kakasuhan sa paglabag ng Dangerous Drugs Act ang 2 inaresto. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Nagbabalang isang eksperto na posible mauwi sa pinakamalalang oil spill sa bansa ang paglubog ng MT Terra Nova sa Limay, Bataan kung hindi maabatan ang pagtagas ng langis. Ang problema, hindi pa maumpisahan ang paghigop sa 1.4 million liters ng industrial fuel. Sa Cavite, kung saan umabot din ang oil spill, 8 lugar ang isinilalim sa state of calamity. May fishing ban na rin sa 9 na coastal towns mula sa Bacoor hanggang Ternate. Saksi, si June Veneracion. Hanggang kanina, may naghahango pa ng tahong sa Bacoor, Cavite. Marami pa rin nagtitinda sa tabing kalsada. Hindi pa raw apektado ng oil spill ang kanilang produkto. Pag yung may langis na yan, hindi na sila hango, ititigil nila hango. Kasi sayang din, masisira din kung hindi na mabibili sa amin. So hanggang kayo naghahango pa kayo? Opo. Ayan po, ito po ang laman. Oh. Ayan po ang laman, napakaganda pa ng laman. Kasama ang Bacoor sa 7 bayan at isang lungsod sa Cavite na isinailalim na sa state of calamity. Nagpatupad na rin ng fishing ban sa 9 na coastal towns mula Bacoor hanggang Ternate. Handa raw tumalima rito ang nagtitinda ng tahong. Kung yun ang, wala kami magagawa. Yun ang nilang ano. Huwag ho kayong mag-alala dahil sa hindi naman po papayag ang lalawigan na iban lamang po at mawala ng
hanap buhay ang ating mga mamamayan, kaagad po tayo na namimigay ng mga bigas upang maitulong po sa ating mga fisher folks. Sa dalampasigan ng Hulugan 3 sa bayan ng Tanza, mga nanuot na langis sa mga buhangin at basura ang inabutan ng Provincial Environment and Natural Resources. 300 sako ng basurang may langis ang nakolekta nila. As observed po namin, may mga langis na inabsorb ng sand. Kaya kanina makikita nyo, pag inapakan nyo, lumalabas yung langis. So definitely hindi siya possible po talaga na mangolekta ng mga halaan at saka risky talaga siya sa health and safety ng mga tao nakakain. May mga namataan ding patay na isda, pero di pa raw masabi kung may kinalaman ito sa oil spill. Sabi ng isang residente, tila kontaminado rin ang nakain niyang isda kagabi. Hindi po nasabing may langis. Nalasa ho talaga, nalasa talaga namin. Wala naman ako nararamdaman ngayon. Wala naman ho. Marami ba kayo nakain? Pagkakaway, tinigil ko na ho rin pagkain ko kasi nakalasa nga ho eh. Nakarating na po yung mga report sa amin, mga validated report sa ating mga probinsya, sa ating mga agriculturist worker ng kanya-kanyang bayan na yung mga isda ay may mga amoy at may mga nakita na rin ho tayo na mga alimasag na kung saan punong-puno po ng langis. Yung mga isda po na nahuhuli ng ating mga mangingisda ay hindi rin po halos nabibili sa mga palengke. Ang mga isda sa mga palengke sa Bataan lumabas sa ligtas kainin, batay sa sensory analysis ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa pagmamanman ng ating mga ground personnel, wala naman tayong nakita na mga isda na may traces ng oil spill. Unang-una, titignan nyo. Kung walang marka ng langis, okay yan. Aamuyin, lalo na yung hasang. Kung wala kayo naamoy na ganun, okay din yan. Pero kahit ligtas kainin, bagsak na ang bentahan ng isda. Kahit sa malayong parte ng Manila Bay, hinuli ang mga ito. Ang una po, mga suki po. Sila pa po yung una-una talagang natatakot. Itong ganito, 340 po. Nung walang oil spill? Oo, ngayon may oil spill, 240 na lang. Ayon sa Kapitolyo, inaayos na ang ayuda at food packs para sa kanila. There is a recommendation to declare another state of calamity based on the effects of oil spill. Tinatayang aabot sa 17,000 mangingisda sa Bataan ang apektado na ang kabuhayan. Nasa Bataan din ang Department of Health para alamin ang lagay ng mga taga roon. Mukhang nag-i-improve ang sitwasyon tapos wala tayong nakukuha mga reports na mga illnesses related to this incident. Ito na yung tinatawag na ground zero, yung pinaglubugan ng MT Terra Nova. Hindi talaga pwedeng dumikit ng malapit dahil ongoing yung diving operations doon. Mula sa ere, kita pa ang konting oil sheen. Pero wala nang mababakas sa langis sa panibagong Sea Surface Survey ng Philippine Coast Guard sa nilubugan ng motor tanker. Wala ring masakit sa ilong na amoy ng langis sa paligid. Pero hindi pa ba umpisahan ang paghigop sa 1.4 million liters ng industrial fuel dahil pahirapan ang resealing and recapping o pagselyo sa mga valve ng barko. Kakausapin natin yung salver para i-check po yung kanilang mga personnel, baka po pwede silang magdagdag ng mga dive. Ayon sa Philippine Coast Guard, tutulong ang United States Coast Guard at ang National Oceanic and Atmospheric Administration ng Amerika sa pagsalba sa MTKR Terra Nova. Mahalagang maabatan ng oil spill dahil kung hindi, ayon sa isang eksperto, kung ang 1.5 liters na yan ay lumabas lahat, Million. 1.5 million liters na yan ay lumabas sa ating karagatan, iyan po ay nasa tier 3, yung pinakamataas na oil spill response ng Pilipinas. At syempre, napakalaki ng impact niyan sa ating environment, sa ating ekonomiya, sa ating kabuhayan at sa ating kalusugan. kanina nagsagawa ng preventive inspection ng DNR at PCG sa may area ng Dolomite Beach sa may Manila Bay. Wala pang kumpirmasyon kung umabot na roon ang tumagas na langis. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Mag-iisang linggo matapos lumubog ang MT Terra Nova sa Limay, Bataan, isa pang barko ang sumadsad sa bayan naman ng Mariveles. At sa Philippine Coast Guard, may oil sheen at bagyang amoy ng diesel sa lugar. Saksi, si John Consulta.
Kasama ang mga tauhan ng Bureau of Customs at DNR Bataan, tinungo ng NBI ang kinaroroonan ng sumansad na barko na MV Mirola 1 sa bayan ng Mariveles. Ang kanilang pinakapakay, makakuha ng sample at maeksamin ng laman ng 2 malaking tangke na nasa loob ng sumansad na barko. Sa loob nga nito, makikitang wala ng gamit na natira at patuloy na pumapasok ang tubig sa port side o kaliwang bahagi nito. Makikita rin ang 2 malaking tangke na nakatagilid na at pinapasok na ng tubig dagat. Nandito nga tayo ngayon sa mismong barko na MV Mirola 1 at kitang-kita natin mga kapuso, no? Nakatagilid na siya ngayon. Pero ang pinaka-concern ng mga otoridad ay itong mga nakikita natin sa paligid ngayon nitong barko. At tanong nga natin mula sa ating kinanatuyuan, itong kulay itim na likido na sinasabi ng mga otoridad ay langis na nanggaling na mula rito sa MV Mirola 1. Makikita sa video na ito kung ano ang epekto ng tumagas na langis sa ibabaw ng tubig. Sa di kalayuan, makikita rin ang mahigit 20 drum na ibinaba ng mga tauhan ng barko bago nila ito iniwan. Matapos makita ng mga otoridad ang sitwasyon, di natuloy ang pagkuha ng sample sa mga tangke ng barko. Ito yung tangke, sir. Ito yung butas. Hindi aabot ko, sir. Kailangan talaga. Diretso, di ba? Oo. Kausap niyo na si collector kanina? Opo. So yun ang call niya, i-call up muna kasi hindi talaga makakulat ako. Magkaroon po ng clearance sa DNR, PCG. DNR nandito kasi. Si PCG lang ang kulang natin. Ayon sa PCG, binibigyan lang nila ng prioridad sa ngayon ang MT Terra Nova dahil sa sakay nitong heavy fuel oil. Ang motor tanker Mirola 1 po contains ay diesel fuel oil. Diesel fuel oil is considered to be a light type of oil which can dissipate kapag po nasa dagat na po siya by natural weathering. So meaning po sa init ng araw, alon. May mga tao na rin na dineploy ang PCG para tingnan ang sitwasyon sa MV Mirola 1. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Patay sa pamamaril ang isang lalaki at kanyang kinakasama sa Sariaya, Quezon. Habang sa hampas ng tubo naman nasawi ang mag-live-in partner sa Batangas. Saksi, si Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Sa liblib at masukal na bulubunduking bahagi ng Sitio Kapos, Barangay San Rafael, Santo Tomas City, Batangas, natagpo ang wala ng buhay ang mag-live-in partner na caretaker sa isang manukan sa lugar. Matinding tama sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ng tinamo ng mga biktima na posible umanong dahilan ng kanilang pagkasawi. Ayon sa salaysay ng saksi sa pulisya, nakita niyang pinalo ng sospek ang lalaking biktima sa ulo gamit ang isang bakal na tubo. Sa kasamaang palad, pinag-initan na rin ng sospek ang babaeng biktima at nasawi rin. Makikita pa sa crime scene ang mga nakakalat na gamit ng mga biktima na itinapon umano ng sospek. Sa investigasyon ng pulisya, alita na may kinalaman sa trabaho ang motibo sa pagpatay. Ako ay magkakatrabaho sa isang poultry, yung suspect saka yung biktima. Hindi umano, sabi ng testigo, ito ay nagkakaingitan tungkol sa kanilang trabaho doon sa poultry. Tapos nung gabing mangyari yung insidente, itong biktimang lalaki ay bigla na lamang pinalo sa ulo ng tubo ng suspect. Sa ikinasang follow-up operation, nahuli ng mga barangay tanod at mga miyembro ng Santo Tomas Police ang sospek na positibong kinilala ng saksi. Hindi pa naman siya nakakalabas doon sa barangay San Rafael. Kaya nung dumating ang ating mga nagresponde, nahuli po itong suspect. File na po ang kasong murder, 2 counts po na na-file na dito sa suspect. Wala pang pahayag ang sospek. Sa Sariaya, Quezon, hindi na nakauwing buhay sa tinutuluyan nilang bahay ang isang lalaki at kanyang kinakasama. Ayon sa pulisya, binaril ng hindi pa nakikilalang salarin ng 2 biktima sa Barangay Bignay 1. Sakay umano ng 4-wheeled vehicle ang nasa likod ng pamamaril. Sila po ay pauwi sa kanilang tinitirhan na shanty at mula po dun sa kanilang binilhan ng kanilang pagkain ay pauwi na po sana sila. Ikinasa na ang hot pursuit operation laban sa mga tumakas na sospek. Iniimbestigahan na rin ang motibo sa krimen. Para sa GMA Integrated News, ako si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.